Nag-check out na ako today sa back. Ito yung nirent natin ng motorbike, 380. So pupunta tayo dun sa may isang accommodation, nakita ko 350. Hindi pa ako nakabook sa kanila online, pero tingnan natin kung mas makakamura tayo pag nag-walk-in tayo. Otherwise pwede naman tayo mag-book online dun mismo sa lugar. Okay, let's go. Guys, ito na yung Daydream Dormitory. Ayan, ayan labo, Diyos ko dahil. So dito ko iniwan yung bike ko kasi may pababa. Natakot ako eh, baka bumalentong tayo. Although patag naman, pero pinamanta kasi pababa. Doon nilang siya sa kalsada, wala na ito. Nagtuto dito siya. Wala naman siguro magkukuha ng mga motor dito. So tatanungin lang natin kung magkano yung walk-in nila. Pag hindi, sa online tayo magbubook. Kasi 350 lang online. Let's check. Kailangan ba natin ibaba? Where's the reception? Tao po? May tao po ba dito? Asan ang tao? Ay, yun, nasa labas. Ayan, so ang daya guys, kasi di ba dapat 350. So ayun na nga, sabi nila 400 daw pag cash. Tapos nakita ko sa online kasi 350 na. So nagbook na ako sa Agoda, 350 ganyan. Tapos processing. Tapos biglang nag-cancel. Tapos pag sabi ko bakit kinancel, so nagbook ulit ako. Tapos pag check ko ng presyo, naging 450 na. Sabi ko kay ate, bakit binago yung presyo? Sabi niya hindi niya daw alam. Alam ko yan, alam ko kung paano yung Meron din akong binago nila yung presyo. Di nag-cash na lang ka 400. Okay lang, 50 pesos lang naman. Problema. So ngayon, itong lugar medyo malayo sa mga establishments. So may malapit na grocery. May malapit lang na grocery. So hindi natin magmotor, lakarin na natin. Tapos magluluto na lang tayo kasi nga maliban na lang kung merong malapit na may mga karinderya naman dito, pero tingnan na lang natin kung anong mga food nila. Ito lang, malapit lang, walking distance yung grocery nila. So ngayon wala silang kuryente doon sa Tapos ang gagawin natin, maliligo lang naman tayo sa dagat. So tingnan natin kung anong pwede natin bilhin. Na lang natin yung mga pagkain nila dito sa karinderya kasi parang ayoko na magluto. Hello ate. Good afternoon. Beef steak. Ano to? Nilagang bago. Nilagang bago. Okay. Seaweeds. Eto na. So ka-order ka beef steak? Din eh. Okay, dito na lang tayo kumain. Ayoko na magluto guys. Para after, pupunta tayo sa dagat. Ito, so ito yung order natin, beef steak. Pagkatapos nito, babalik tayo doon sa homestay natin kasi wala palang kuryente. So maliligo lang tayo and then pupunta na tayo sa pag-iisipan ko pa kung saan beach tayo pupunta. So dito tayo kumain kanila ate. Ayun yung motor natin. Malapit lang naman kasi. So lakad lang.
Ayan, so babalik ko tayo sa homestay. Blackout. Ngayon. Walang kuryente. Pero okay lang, at least nakapag-check tayo na maaga. Kahit iniba ni ate yung presyo. 300 lang yun eh. 350 lang eh. Okay lang. So ngayon, maliligo lang tayo. Kasi binilis ako pag-check out dun sa sa kabila. Anyway, sakto lang naman. Medyo malayo yung area nila. Kasi dun malapit lang tayo sa mga resto, bar, ganyan. Pero okay lang. Okay lang kasi meron tayong motor. Yan, importante. So yung motor is 380. So nakahanap ako ng mura. Kasi imagine mo kung magpapadala tayo sa port tomorrow, 200. Depende pa yun kung magkano yung magiging usapan nyo ng driver, diba? O ito 380 lang. Magagamit ko pa siya whole day. Tapos tomorrow ang pick up is sa port mismo. So I don't need to pay anything. Kailangan ko lang dumiretso sa port, the barge. So ngayon, ayan, ano na lang tayo, maliligo, and then gora na tayo. Okay, so tapos na tayo maligo. It's 1:30 na, 1:32. So ngayon, pupunta na tayo sa, or ang pinakamalapit kasi dito is yung Tubod Beach. Not sure kung napuntahan ko na siya before, pero try natin siyang puntahan muna. And tingnan natin kung maganda. Kung hindi, dilipat tayo dun sa may Paliton Beach, which is yung pinaka popular na beach dito. Ayun yung motor natin. Diyan lang natin siya pinark sa labas kasi tingnan kasi pataas siya na yan. Pataas yan dyan. So baka mamaya ma-out of control naman tayo. So hayaan na natin siya dyan sa highway. So dito rin naman ang punta natin. So ang problema dito, walang mahina signal dito. Yung wifi wala kasi blackout. Hindi ko ma-access yung Google Map kasi walang mahina na wifi ng signal. So hindi ko alam kung pag ganito tayo or pag ganito. Pero 2 point something lang kilometers from here. Siguro pag gano'n na lang siguro. Tingnan natin kung may masasagap tayo na signal. Okay, nakarating tayo dito sa Tubod Beach. So sabi ni Kuya, meron daw bayad na 50 pesos. Yun na lang yung babayaran, Kuya. Sa baba po, may 20 po entrance. Dito 50. Parking po. May bayad. Ang bayad pala dito is parking 50. Pagdating doon, May entrance na fee po, 20. Okay, sige. Feeling ko parang first time ko pumunta dito. Parang hindi ko pa siya napupuntahan. Anyway, sige na. Magbabayad na tayo. Ayan, magbibigay daw sa ticket. Okay, magbayaran natin si Kuya. Ayan, so papasok na tayo dito. Hindi ko maalala na may pinuntahan akong ganito. So, feeling ko first time na. So, balit 70 lahat yung babayaran nyo kasi 50 na sa parking. And then, sabi pagbaba natin, we're gonna pay 20 pesos. So, let's see kung ang itsura ng beach. Ito yung pinakamalapit, nasa 3 kilometers lang. So, today kasi gusto ko lang na mag-beach lang tayo all day long. Wala tayong ibang gagawin. Hindi tayo sa mga falls at kung ano-ano pa. Kasi napuntahan na yung lahat. Gusto ko na lang mag-relax lang. Okay. So, ayan. Malapit na tayo sa dagat. Let's check it out. So this is the beach. Ang daming seaweeds. Ang seaweeds Seaweeds pa yan? Or seagrass whatever. Pero maganda yung dagat naman. In fairness, medyo malakas yung alon. Pero wala naman sumingin sa atin ng 20 dun sa baba. Or baka nilagpasan lang natin. Not sure.
So, ito, siguro dito na lang tayo tatambay, guys. Okay na sa akin to. Kailangan lang natin na maliliguan na dagat. Pero maganda yung dagat. Medyo may mga ano lang, mga seaweed or kung ano. Sige, dito na tayo. Gusto ko magtampisaw sa tubig, pero parang wala naliligo. If it's safe or not. Sana hindi malalim. Pero malakas yung alon. Let's see. So, ito yung tubig nila. Oh. Hindi ko alam kung biglang lalim siya or what. Parang feeling ko biglang lalim siya, guys. Not sure if safe maligo dito. I don't know. Ba't kasi wala naliligo? For snorkeling ba to or what? Sige, figure out na lang natin. So dito pala sa Tubod Beach, less touristy siya. Pero ang naging problema ko is yung tubig mismo, yung dagat. Parang hindi siya ganun ka-safe. Liguan kasi sobrang biglang lalim siya and then malakas din yung wave. Tapos yung wala masyado naliligo. Siguro not sure, hindi ko alam kung na-active ni Mero dito. Siguro I don't know, snorkeling, not sure. Ang lakas ng alon eh. Not sure because if it's because of the weather or what. Pero gusto ko kasi maligo. I mean, for relaxation lang, seeing the beach, okay. Pero anong gagawin ko dito? Hindi naman ako makaligo. Wala man naliligo. So, doon na lang tayo sa Paliton Beach. Buti na lang hindi tayo siningil ng 20 pesos. Oh, tara na tayo sa Paliton Beach, which is 6 kilometers from here. Okay, so nakarating tayo dito sa Paliton Beach. I'm not sure kung nakarating na ako dito. Pero parang hindi pa ata. Parang ibang dagat natin. Maliit lang pala siya, guys. Paliton Beach. Parang ito rin yung dagat dun sa pinagsistayan ko eh. Ang baba. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan, guys. Kasi, tama. Ito lang. Ganito rin yan eh. Kasi dito sila nagpaparasailing, diba? Ito rin yung dagat natin doon sa ito na ba yung magandang dagat yan? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Kuya, ang magandang dagat daw dito ngayon naliguan because of Habagat is sa Lagdoong. Pero sinay ko, nasa 24 kilometers. Mga 1 hour. Ang bagal ko mag-drive. So, eto, dito yung beach na pinagalingan natin eh. Diba dun tayo nag-stay sa kabilang side. Ito rin yung nakikita natin, guys. Itong dagat mismo yun. Ito tayo bumalik dito. Bakit? Sige, punta na tayo sa Lagdoong. Umorder lang tayo ng smoothies, mango smoothies. Tapos magre-relax lang muna tayo dito. Tapos try natin pumunta sa may Mount sa Lagdoong. Chinik ko yung dati ko pinuntahan na beach kung saan ako naligo. Tubod din pala yun.
Pero ba't parang nagbago yung ano? Ang alam ko may pinasok lang ako dun na ano eh. Para iskinita. Yun din pala yung pinuntahan ko kanina. Dun pala ako naligo ng last time. So meron daw dito malapit lang na Little Boracay. Walking distance daw. Puntahan natin. Baka maganda, mas maganda maligo. So dito daw yung way papuntang Little Boracay. Which is walking distance lang. Sa kabilang side lang daw. So tingnan natin kung mas magandang liguan part na hinabdagat. I think this is the Little Boracay na sinasabi nila. Mas maraming naliligo dito. Yeah, I think mas okay maligo dito. So dito na natin natambay. Okay, so it's 3:43 now. So nakaligo na tayo. Saglit lang tayo naligo kasi medyo, dito sa part na to, kalmado yung dagat. Kumpara dun sa may tubod. Sa tubod pala yung niliguan ko before. Pero this time parang hindi ako masyadong malakas kasi yung alon. Siguro nung time na nagpunta ako, maalon naman talaga siya pero hindi ganun kalakas. Kaya medyo nag-alangan na ako na maligo. So dito tayo nagpunta, halos dito lang din yung dagat na pinaliliguan na yung sa dito din yung dagat ng beachfront natin. Yan nga lang, mas marami pupunta dito. So ngayon I think na-accomplish na natin ang maganda lang is hindi masyadong maaraw, so hindi masyadong mainit, pero yun siguro ano ba, hindi ko alam kung sabihin ko. Siguro ayoko na pumunta sa iba pa eh. Cambogahay Falls is 14 kilometers from here. I'm not sure if pupuntahan ko pa since napunta naman natin yung last time. Pero masarap din maligo dun kasi fresh water. So yun, so I think yun na yun. Yun na yung gagawin natin for the whole day. Magpunta lang tayo ng mga kung ano ng dagat. And this now we're gonna go back to our homestay para makapagpahinga na. Kasi tomorrow babalik na tayong Dumaguete. I hope tomorrow hindi naman makancel yung ferry natin or what, because of the weather. Because yung sa akin naman kasi mahirap hindi kasi makare-rebook yung flight natin. So if ever hindi tayo umabot sa flight natin ng Monday, we have to book a new flight. So let's see na lang kung sa gabi kung lalabas pa tayo. Depende na lang kung sisipagin tayo. Pero pwede naman tayong we can go somewhere later in the evening. Parang yun lang yung opportunity natin to experience the nightlife here. But right now, let's go back to our homestay and take a shower. So I think this is a motorbike. So nakarating tayo dito sa grocery store na pinagpunta natin. Ngayon parang gusto ko na magluto.
Siguro magluto na lang tayo ng something. Maybe a pasta. Magkano yung ganito? 55. Kaya ba natin ubusin yun? Gusto ko sana gumawa ng sardines pasta. Kaso yung sardines talaga may tomato sauce lang. Kailangan ko kasi yung parang sardines in water. So paano yun? Paano kung gagawin pasta yung baka siguro mag-adobo na lang. Adobo na lang. Ay, hindi ko na alam. So nakarating na tayo sa ating homestay. Ay, nakanahuli yung panyo ko. So ayan, adobo. Gusto ko sana mag sardines pasta. Never ko pa siya na-try gawin, pero feeling ko simple lang siya gawin. Yun nga lang, wala kailangan natin ibang klaseng sardines, hindi yung tomato sauce. Kasi baka mag-iba yung lasa. So, may pagganyan pala sila. So yun, so magluluto na. So hopefully bukas na yung electricity kasi blackout daw ang balita. Sige, magpahinga na tayo. Ay, magluto na tayo. Good morning, it's Sunday now. Ang oras about 6:15 na. Punta lang tayo sa may grocery. Kasi bibili tayo ng coffee kasi wala silang libreng coffee here. Tsaka ano ba? Hanapin ko rice dun sa red. Wala. Inisip ko gawin ko siyang lugaw or something. Lalagyan ko lang ng sabaw pang breakfast. Tingnan ko kung anong ingredients ng lugaw. Kasi bumili rin ako ng egg. Kung maintindihan, hindi ko alam kung basta tingnan ko na lang kung anong gagawin ko. Yung motor ko okay, sana bukas na yung supermarket kasi parang feeling ko sarado pa yung mga tindahan. Tingnan natin kung bukas na. Sarado pa siya. Eto, bukas na yung bili na lang tayo ng mantika. Ano na lang na fried na lang natin. Ayun, so magigisa na. Sasangagin ko na lang yung rice kasi nga sarado pa nga yung grocery. So yung bakery pa lang yung bukas. Yun na lang yung kakainin natin for breakfast. Okay, so it's 7:30 now. So pupunta tayo sa may Kambugahay Falls para maligo kahit man lang an hour bago tayo mag-check out at pumunta sa port. Maraming magawa naman tayo kahit sa half ng day natin dito sa City Hall. Ayan, which is I think 15 kilometers from here. So yun, mga 30 minutes drive. I think 8 AM yung bukas niya. So pupuntahan natin, doon tayo maliligo. Okay, let's go. Guys, nakarating na tayo sa Kambugahay Falls. It's anong oras na nakarating? So nakarating tayo ng 8:07 na. Tingnan natin kung thank you, meron po. Kambugahay Falls. Ayan, so
I think we are very, very early. Baka feeling ko kabubukas pa lang ata nila. Hello, kuya, bukas na po ba kayo? Bukas na ba kayo? Magkano nga ulit? Ticket Ay, sa taas na. Dati hindi sa taas. Ngayon sa taas. Asan po yung ticket? Dito? Dun sa iniba na nila. Dati nakatambay lang sila ate dun sa Ayan. Hello po, magkano po ang ticket? 50 pesos. Ayan, so 50 pesos ang ticket. So, doon na pala kayo bibili. Kasi last time nakaupo lang sila dun sa harap pa. 50 pesos. Okay, bigyan na natin kay kuya yung ticket natin. At tayo'y bumaba na. Baba na tayo sa napakataas na. Ayan. So, ito lang gagawin natin. Kumarikot na tayo dito 1 hour. Bago tayo bumalik sa Dumaguete. In fairness, maganda yung weather. May araw na, diba? In fairness, weekend siya, umaaraw. Kano ba yan? Ano yan sir? 100 sir? 100. May kasama? Ako lang mag-isa. Tamang-tama. 100 sa balsa sir. Sulit yan. Yan ang pimin sa rafting dito natin. Anong gagawin natin dyan sa bangka? Aura-aura ko doon sir. Makikita mo maya-maya yung mga prop kung gaano kaganda. Yung sa balsa sir. Dyan lang tayo, dyan lang. Dyan lang. Ano yan sir? Sakay ka doon, punan ka ng picture video, hilahin ka papunta doon. Punan ka ng human drone video, then ikaw na din bahala magbigay. Ganun ba? Ayoko na Sige lang, maya makikita mo. Ayoko na Gano'n ng kaganda? mga ganun kuya. Para sa aura-aura mo sir. Ayoko na ng mga aura. Sige, mamaya kayo pag-iisipan ko kuya. Ayoko na ng mga aura-aura guys. Huwag na tayo umaura. Itigil na natin yung mga pag-aura-aura. Wait lang. Doon tayo sa kabilang side. Doon tayo pupunta. Sa side na yun. Ayan. Dito tayo sa side na to. Maliligo. Dito ata nag-ano si Ann Curtis. Nagpaikot-ikot. Dito ba yun? Feel ko dito. Ayan. Kung gusto niyo magpaka-Ann Curtis, dito kayo maliligo. Taas pa daw yung ferry walk. Pero parang hanggang dito lang ako nagpunta ng last time. Hindi na ako nag-akot-akot. Tingnan natin sa taas. Pero parang gusto ko. Hello, good morning. Ano yun? Gusto kayo mag-iwan ng mga gamit, donation ng table. Pila yung sa ano? 100. Sige. Hindi, wait lang. Titingin, papasal mo na ako. Tingnan mo. Parang hindi ako pumunta dun sa taas. Sa taas pa daw yung sa ferry walk. Pero hindi naman tayo magaganon, diba? Hindi naman tayo gaya-gaya. Hindi naman tayo gaya-gaya. Yun pa daw. Parang hindi ko na nilibot yung banda dito. Yun mo. Yung feeling ko andun siya kasi ayun nag-i-inarte sila dun. No, charot. Andun sila nag-i-inarte. Andun sila nag-i-inarte. Charot. Ang sama na ugali. Punta lang natin pero titingnan lang natin sila gagayahin. Ayan, so dito sila sa ferry walk, ganun. Ayan o. Ayan. May paganan siya. Ayan,
So, nag-rent lang ako ng live vest for 100 pesos para makalangoy-langoy tayo sa mga malalalim. Okay, let's swim na. Okay, so it's 9:60 na guys. So, babalik na tayo sa taas at babalik na tayo sa ating homestay kasi kailangan na natin bumalik sa natin dumaan sa port later. So, kailangan pa natin ayusin yung mga gamit natin para ready na tayong bumalik ng Dumaguete. Let's go. Okay, so nakarating na tayo dito sa ating homestay. So, mag-i-impake lang tayo. Sin natin yung gamit natin, maliligo. And then, pupunta na tayo ng port. Okay, let's go. Okay, so it's 11:57. So, papunta na tayo ngayon sa port para isoli itong motorbike natin. Okay, let's go now.